At tayo po'y magkaisa pong dumalangin sa ating pinakamamahal na panahon upang tayo po'y patuloy na patnubayan, gabayan po ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang mambanal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukalan ng mga biyaya. Sa buong dalangin ng taong nilangisan, aming minamahal ginagalang na Pastor, Evangelista, Will Ahmed, and the Prophet of God. Minsan pa kami nagpupunta ka pasalamat sa bawat yugto na aming panalagawan, pinagpalat nilangisan sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, patuloy ka na sa amin sa tutuwin na, O Diyos. Subalit bago po yan, minsan pa kami buong pagpapakumbaba, himi nakapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang pagkakasala, pagsalansa sa banal kalooban, patawarin mong bawa sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, dali ng spiritual kapala, simple ka mga alam, maintindihan, na aming minamahal, iniibig ng mga baguhan, mga bisita, mga datihan, maging sa aming beloved webcast viewers, ito ang aming samud panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Jesus, aming pinagkakisang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, daman sa pinda sa taksya ng belief, cast out from us, and bind the power of darkness, and anoint our Lord, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang sa buhay. Unang tigil sa lahat, ako man nagpapaabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubukalan ng mga biyaya. And we give double honor and respect to our dearly beloved honorable parents in the Lord. And we always treasure and remember the blessed teaching and preaching of our dearly beloved honorable Pastor Evangelist Almeida, and the prophet of God, beloved honorable Son Pastor Nisel Almeida. Greetings and respect to all the beloved children of the whole Almeida family here in the Philippines, as well as in the US and Canada. At sa lahat din po ng ating mga iniibig na mga kapamanggawa, mga kapatiran, sa lahat ng ating mga iniibig na mga bisita dito ngayon, o sa ating live viewers around the world, a pleasant evening and welcome to the royal family of God. Amen. Everybody, praise the Lord! Beloved sons of God, always remember this one thing, that we are in the last days, perilous time, redeeming the time, for the days are evil. As true children of loving God, we should walk uprightly in His sight and obey all His commandments, because all things that we do, good or bad, we shall give account to God. Mga iniibig, tayo po'y nasa huling panahon at mapanganib na panahon. At bilang mga tunay na anak ng Diyos, ang ating pong gagawin, kinakailangan tayo lumakad lagi ng matuwid at isagawa ang lahat ng kautusan ng ating dakilang Diyos na buhay without any mental reservation, but rather with open heart. Sapagkat kung ano man po ang lahat ng ating ginagawa, mabuti o masama, lagi po natin alalahanin na ito po'y ating ipagsusulit sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung ating po mababasa dito po sa ating unang talata, Romans chapter 14, verse 12. Kaya naman po, Roma 14:12. The book of Romans chapter 14, verse 12. So then, every one of us shall give account of himself to God. God bless you po sa Tagalog. Mga taga-Roma Kapitulo 14, versikulo 12. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid, and God bless His Word. So napakaliwanag mga inibig ko, na lahat ng bagay na ating ginagawa, ito po'y ipagbibigay sulit natin sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay hindi alam ng maraming tao na ang lahat ng tao ay magbibigay sulit sa kanyang mga ginawa, mabuti o masama, mga inibig ko. At tayo po ay binigyan ng free will to choose. Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos kung ating pipiliin. Kaya nga ating mahal na Panginoon, siya po'y naglagay ng utos ng mabuti at ng masama. So nasa sa atin po kung anong ating pipiliin, mga inibig ko. At tayo'y nagpapasalamat ng lubos sapagkat dito sa gawang ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na tayo po'y pinagkalooban ng totoong pastor, totoong propeta ng ating mahal na Panginoon na nangalaga sa bawat sa atin,
tinuro sa atin, preaching the Word of God with power and anointing, lahat ng tumanis, sumunod, mga inibig ko, nakamtan po natin ang lahat ng mabubuting bagay sa harapan ng ating pinakamamahal na panahon. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Mabubuting bagay, napakinggan natin patuto kanina, namatay na, nandun na sa morgue, mga inibig ko. Yung asawa niya na medyo nanlalamig, mga iniibig ko, yun ay kapamaraan na mahal na panahon upang siya makapagbalik loob sa ating dakilang sa buhay. At siya nangako siya, nagsisi, nagpakumaba sa harapan ng mahal na panahon, sa panondala ng mahal na panahon, niliyas niya. Mga iniibig ko, yung demonyo ng kamatayan ng kanyang asawa, at maya-maya ito po'y dumilad, binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Kaya napakalaga na tayo magtiwala, sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng bagay ay ating makakamtan habang tayo nabubuhay. Kaya tayo tinuruan pinangaralan, mga inibig ko, ang gagawin na lamang po natin ay sundin at gawin ang lahat ng mga pinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mabubuting bagay na tayo maging matapat, magmula sa kabanalan, for without peace and holiness, no one can see the Lord. Hindi lamang tayo naging tapat, magiging banal pag tayo sa ating pananambahan, pag nandun ka sa ibang bansa, pag nasa kanyang tahanan, nandun sa mga school, nandun sa trabaho, kung ano yung galaw ng salibutan, ay huwag naman po sanang ganun ang gawin natin. Sapagkat hindi nagkulang ng pagtuturo, pangangaral ang tao ng Diyos. Sapagkat lahat ng bagay na ating ginagagawin, ito po yung ating pagsusulit sa harapan ng mahal na Panginoon. Magtapat po tayo sa pagbibigay, sa pagpupuri, sa pagdalo, sa mamapalipat ang ating banal na gawain. Laging ang mga anak ng Diyos ay sumusunod sapagkat gusto laging madama ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mag-ayuno lagi! Lalo pat ating namamalas ang nalalapit na pagbabalik ng Diyos, mga inibig ko. Sapagkat lahat ng ating gagawing mabuti, ito po yung ating masama, ito po yung ating pagsusulit. Sapat ang sabi ng banal na kasulatan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Kaya habang tayo may lakas, mayroon tayong hininga, gumawa po tayo ng mabuti. 10 days or 11 from today, we will be celebrating our 50 years church anniversary. Golden na tayo, mga inibig sa kabagan ng mahal na Panginoon. Ito po, mga inibig ko, tayo po lahat ay makibalikat, makiisa. Sapagkat totoong, sa pagtitipong ito, mga inibig ko, hindi natin alam kahit ngayon, pwede tayong kuhanin ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sinasabi ng tao ng Diyos na lagi tayong handa sa kanyang pagbabalik. Hindi mo isipin na bukas pa, ngayon mo lang isipin upang tayo po laging matuwid at lumakad at gumawa ng mabuti sa harapan ng ating pinakamamahal na panahon. Kaya may kakayahan sa pananalapi, mga inibig ko, magbigay po tayo, mga inibig ko, ng mga pledges natin sapagkat milyon-milyon ang gagastusin sa gawaang ito, mga inibig, upang makapagdala pa ng maraming kaluluwa sa paanan ng ating pinakamamahal na panahon bago tayo kukuhanin ng ating dakilang Diyos na buhay. Yung hindi makapagbigay, pwedeng yung kanilang pag-aayuno, mga inibig ko, at may pwedeng mag-volunteers tayo sapagkat kinakailangan na maraming gagawa upang mapabilis ang paggawa ng ating pong mga stage, mga inibig ko. Ibigay natin yung the best na pagaling ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makipagkaisa po tayo, mga inibig ko. Lahat tayo, pwede tayo. Meron tayong lahat kakayahan magbigay, mga inibig ko. Kung tayo magtulong-tulong, mga inibig ko, baliwala ang gastusin na yan, mga inibig ko. At magsabing, praise the Lord. At lagi natin alalahanin, lahat ng mabuti natin gagawin, yan po ay magbibigay sulit tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. At sa mga gumagawa ng mga masama, ano sabi ng Biblia, mga inibig ko, dito po sa Romans chapter 8, verses 8 and 9. Romans chapter 2, verse 8 and 9. But unto them that are contentious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath, tribulation and anger, upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 2, ang talatay 8 at
Datapwat ang sa mga palaaway at sa mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan ay ang kagalitan at kapuutan, kapighatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, ng Hudyo una-una at gayon din ng Griego. Amen. God bless you, kapatid. Everybody say, praise the Lord. So ito po'y babala ang inibig ko. Sa mga gumagawa ng masama, ito yung mga palaaway, yung mga hindi sumusunod sa katotohanan, andun lagi ang pagsunod sa kalikuan, ang pinanalaman ng kanilang sinusunod, mga inibig ko. Sa mga hindi sumusunod sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, makakantan po nila yung grabing kagalitan, kapuutan sa mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, mga inibig ko. Kaya ito babala sa bawat sa atin. Hindi dito pinag-uusapan kung ikay bimilang ng dekadang taon. Subalit kung hindi mo naman isinasagawa ang banal na kautusan ng ating mahal na Panginoon, ay baliwala ang iyong paglilingkod, kapatid. Kaya kailangan maging wise po tayo. Sapagkat, sabi ng banal, at yung katanungan, may inibig ko, bakit po ba ang tao ay nananatili sa paggawa ng masawa? Ano po ba ang nagiging dahilan? Ano po sabi dito sa Romans chapter 2 verse 5? Kanila man po. Romans chapter 2 verse 5. But after thy hardness and impenitent heart treasurers up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. God bless you po. Roma Kapitulo 2, versikulo 5. Darawat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa karuan ng kapuutan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So yung tanong natin kanina kung ano po ba, bakit po ba ang tayo nananatili sa paggawa ng masama? Ano po ba ang naging dahilan? So sa ating napakinggan ng mga talata, mga inibig ko, na kung saan dahil po sa katigasan ng puso ay nagtitipon ka ng iyong galit sa iyong sarili, isang puot sa karawan ng kapuutan at paghuhukom ng ating dakilang Diyos na buhay. At ang sabi pa naman na nakasulatan, mga inibig ko, na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Pag ang puso po ng tao tumigas na, mga inibig ko, wala na itong takot sa Diyos. Lahat ng mga bagay na karumalduman ay kanyang gagawin sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya iti babala sa bawat sa ating mga inibig ko, na yung ating puso ay ating pagkaingatan na mainam. Sapagkat dati-rati ang ating puso ay salawahan. Andyan na matigas na mga puso na hindi marunong magpatawad, mga inibig ko. Subalit nang tayo mabaptismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, yung ating puso na sintigas ng bato, mga inibig ko, ito po'y pinalambot ng ating dakilang Diyos sa buhay. Pusong sing itim ng burak, ito po'y naging niebe ang kulay, mga inibig ko. Dahil tayo po ay iniibig ng ating pinakamamahal. At ang Diyos kailanman, wala siyang kasiyahan sa kamatayan ng mga taong masama, kundi mga tao magpalumbalik, magpakumaba, magsisi sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malapit nang babalik ang ating dakilang Diyos sa buhay. At lahat po tayo, mga inibig ko, whether you like it or not, tayo po'y haharap sa hukuman ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ipagbibigay sulit natin lahat ng ating mga ginawa sa mabuti at sa masama. Kaya simulan natin sa araw na ito hanggang sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Lahat ng mabubuting bagay ay gawin po natin. Kaya kung ano man po yung mga katungkulan na inaatang sa atin, gawin natin yan ng buong puso natin. Kahit anong hirap yan, hindi mo mamaramdaman ang hirap sapagat iniibig po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody praise the Lord! Ngayon, ano po ay pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat natin gawin? Upang kung dumating man yung araw na yan na tayo magbibigay sulit sa harapan ng ating mahal na Panginoon, ay hindi po tayo mapapahiya sa harapan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Unang bagay na dapat natin gawin, may inibig ko, ang sabi dito sa Acts chapter 17 verse 30 and 1 John chapter 1 verse 7, magkasunod ito pong basahin, kanila lamang po. In the book of Acts chapter 17, verse 30, "In the times of this ignorance, God winked at,
but now commandeth all men everywhere to repent. The first book of John, chapter 1, verse 7. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. God bless you po. Again. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 17, ang talatay 30. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Dito po sa Aklat ng unang Juan, Kapitulo 1, ang talatay 7. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, naggaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! So ito po ang ipinagagawa ng ating mabait na Diyos sa buhay sa bawat tao sa mundo, lalo na sa mga Kristiyano, na urong-sulong pa sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinalilipasan ng Diyos ang lahat ng kahangalan ng tao. At inuutos ng ating pinakamamahal na Panginoon ng lahat ng tao ay magsipagsisi saan man dako, mga inibig ko. Maging sa mga ilang Kristiyano. Huwag naman tayong datnan ng ating mahal na Panginoon na may namumuhay pa tayo sa kasalanan. Iwaksin na po natin yan, mga inibig ko. Minsan ang ating mga gadget, hindi masama yung ating mga laptop, mga gadget, mga cellphone, maganda po yan. Pag yan po'y ginagamit natin sa paghayo ng banal na salita natin, mahal, ipatutunan natin ang mga kamangha-mangha na gawa na ginawa ng Diyos sa gawain ito, mga inibig ko. Yan po'y maganda. Subalit pag ikaw hanggang magdamag kang nakadilat, amen po ba? Kasi meron talagang hanggang umaga, paantok daw. Hindi na inantok sapagkat kung ano na napanood, nagkasala ng iyong mata, kapatid. Kaya maging maingat po tayo, mga inibig ko. Sapagkat ang diablo, he's just like a roaring lion. 24/7 siya na handang manila sa mga tao na urong-sulong sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga napakahalaga ng fellowship, mga inibig ko, na ito po ay kinakailangan na lagi nating asamin, mga inibig ko. Na sabi nga dito, mga inibig, na ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya ng nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at ililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kaya yung ating pong pagtitipon, ito po'y napakahalaga, mga inibig ko. Do not forget the assembling of the saints. Sapagkat ito po'y lubos na kinalulugdan ng ating pinakamamahal na panahon. Sapagkat during our ungathered moment, minsan tayo nagkukulang, minsan nagkakasala pa nga. Pag tayo dumadalo, tayo pinatatawad, nililinis ng makapangyarihan dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya panghawakan po natin yung ating kaligtasan, yung ating pananampalataya, mga inibig ko. Kahit minsan, lilipat tayo sa iba-ibang lugar, ang mga anak ng Diyos walang gagawin kundi sumunod lamang ng tuyang sumunod, sapagkat iniibig natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat yung mga murmurers, yan po'y pinupuksan ng ating mahal na Panginoon, mga inibig ko. Kahit po sa Old Testament, mga inibig ko. Kaya wag po tayong maging ganon. Hindi nagkulang ang ating dearly beloved parents and beloved children, whole the family. Kaya panghawakan po natin yung ating pananampalataya, yung ating kaligtasan, ito mga inibig ko. At pag nagawa natin ang mga bagay na yan, mga inibig, ang pangako pa ng ating pinakamamahal na sa bawat sa atin. Doon sa nagsisipagtiyaga, nagsisipagtiis, ang kanyang pangako ay buhay na walang hanggan. Last verse, dito po sa Romans chapter 2, verse 5. Huling talata naman, maghanda na po mga wit, manunugtog. The book of Romans chapter 2, verse 7. To them who by patient continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. Amen. God bless you po. Roma Kapitulo 2, versikulo 7. Ang mga nagsisipagtiyaga sa mabuting gawa ay paghanap ng kaluwalhatian at puri, at ang di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakagandang pangako ng Diyos sa mga nagsisipagtiyaga, sa mga nagsisipagtiis at sinasagawa ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon.
Hindi mawawalang halaga ang ating pong sinasagawang ito, may inibig ko. Lahat ito'y gagantihan ng ating mahal na Panginoon. Huwag lamang tayong maghimbagod sapagkat sa tamang kapanahonan tayo po'y aani. Ano yung aanihin natin? Sabi nito, buhay na walang hanggang. Everybody, praise the Lord! Last Sunday, mga inibig ko, may lumapit sa akin isang kapatiran. Sabi niya, Brad, meron lang akong itatanong po sa inyo. Akala ko ano itatanong. Ang tanong kaagad sa akin, Brad, kung darating ang Diyos ngayon, handa ka bang sa pagdating niya? Yung sabi ko sa kanya, sa dakilang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa paunang dalangin na ating dearly beloved Lord, parents and dearly beloved children, anumang oras, kahit ngayon, alam ko na ako'y handang haharap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, ibinalik ko yung tanong ko sa kanya, yung tanong niya sa akin, ibinalik ko sa kanya. Ikaw naman kapatid, kung babalik ang mahal na Panginoon ngayon, handa ka bang humarap sa Kanya? Natigilan siya bigla. Mga ilang segundo, umabot yata ng 20 seconds bago siya nakasagot. Kaya bago siya nakasagot, sabi ko, kapatid, kinakailangan, sabi ng banal na kasulatan, sa Ephesians chapter 5, 27, that he might present it to himself a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Upang iglesia ay may harap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot, o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Ito ang kukuhanin ng mahal na Panginoon. Pero pag meron ka pang nagagawa ng mga bagay na pagbibigyan mo pa ang iyong mga pita ng laman, anumang mga bagay na sa mundong ito ay nagagawa mo pa, hindi ka makakatiyak na haharap sa harapan ng mahal na Panginoon. Ibang haharapin mo ang kaaway ng Diyos. Kaya sabi ko sa kanya, before it's too late, maglingkod po tayo ng katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating paglingkod, alisin ang mga pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, ang mga galit, mga selusan, mga inibig ko, pataasan, o ano pa man, mga inibig pride. Alisin po natin yan, sapagkat ang kukuhanin ng mahal na Panginoon, walang dungis, walang kulubot, walang kapintasan. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Tayo po ba'y handa ng harap sa Diyos? Tayo po ba'y handa ng harap sa Diyos? Tayo po tayo tumayo at tayo po'y umawit sa ating mahal na Panginoon habang ating inimbitahan ating mga inibig na mga bisita nandito ngayon. Ngayon po ang araw ng kaligtasan, ngayon po ang araw ng pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pag tinanggap niyo ating Diyos sa buhay at kayo maglingkod ng katapatan, isa na rin kayo sa handang haharap sa mahal na Panginoon. At ano man ang gawin niyo na mamabuti, ito ipagbibigay sulit natin sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gawin natin panalangin ng awiting ito, mga inibig ko, sa ating mga bisita, mga bunga na ating mga kapatiran. Dalhin niyo po rito, habang tayo umawit, awitin po natin ng handa ka na ba?